Isa pong muling mapagpalang araw sa bawat isa sa atin. Ayan. So, kamusta po? Salamat sa Panginoon sa panibagong araw, panibagong linggo. Muli, na ipinagkaloob ng Diyos, biyaya ng Panginoon sa ating lahat. Salamat sa Panginoon, buhay pa tayo, nagising pa tayo. Salamat sa pagpapala ng Diyos sa bawat araw sa atin. Salamat sa Panginoon dahil na-appreciate natin ang ginagawa ng ating pong mga kamanggagawa, ng mga kapastoran, sa lahat po ng ating pastor at kamanggagawa po ay Happy Appreciation Month, Happy Pastors Day, Happy Pastors Appreciation Day or month, this month of October. So salamat sa Panginoon, may ganitong panahon para po pinapasalamatan natin ang sakripisyo ng ating pong mga pastor at sa mga naging pastor ko din, ang aking panahon ng kabataan sa aking ama at aking tatay at ang aking ama din sa pananampalataya sa Mindoro, kay Pastor Noel Ignacio, aking pong ama sa pananampalataya, pastor. Bagamat alam naman po natin, yung lahat ng ginagawa natin ay para sa Panginoon. Sa Panginoon tayo nagsiserve, kahit po hindi tayo i-appreciate, ay nagpapatuloy tayo sa pagsiserve at sa paglilingkod sa Panginoon. Pero good thing na may ganitong mga pagkakataon para po naman patuloy na ma-encourage yung ating pong mga kapastoran. So sa lahat po ng mga iglesia, sa Assemblies of God, at sa iba pang mga naabot ng dinig na ito sa inyo pong mga pastor, Happy Pastors Appreciation Month. At nihingi ko rin na nawa lahat po ng mga mga iglesia ay celebrate din ng mga ganitong appreciation. Nakakapagpalakas po yan at nakakapagdagdag ng boost sa ating mga pastor at mga kamanggagawa. Lagi nating isipin yung paglilingkod natin sa Panginoon, yung paglilingkod natin sa church ay sa Lord natin yun ginagawa. I-appreciate man o hindi ay tuloy tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Pero siyempre ay masaya, iba pa rin kahit pa paano. Ayan, ay nagkakaroon ng ganitong programa, nakakapagpalakas po talaga yan, nakakapagpasigla. So alam naman po natin ang mga kapastoran, ang mga kamanggagawa, marami rin pong mga pinagdadaanan sa buhay, sa pamilya, at hindi lang isang pamilya ang kanyang naasikaso, buong pamilya ng iglesia. By the way, di mo po yun ang topic natin. So pinagdaanan ko lang po, salamat po ulit sa Section 6 sa pag-appreciate sa atin, sa amin po mga kapastoran, at siyempre dito po sa church. Thank you po sa mga kapatid, sa mga kapatiran, sa pag-appreciate sa amin mag-asawa, pamilya, at salamat po ng marami. Okay, so ngayon balik po tayo sa aklat po ng Santiago, ang atin pong patuloy na pag-aaral. So saglit po muna tayo manalangin. Aming dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, tulungan po kami, samahan po kami Panginoon sa araw na ito. Hiling po namin ang iyong biyaya, ang kapangyarihan mo ang kumilos sa aming mga puso at isipan upang sa lahat ng pagkakataon kayo aming maparangalan, at sa aming pong pag-aaral nito ay kayo ay mapapurihan at mapalakas kami buhat sa iyong mga salita. Salamat po Ama sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. Ngayon ang ating pag-usapan naman ay bakit hindi tinutugon ng Diyos ang ating panalangin. So lastly na lesson natin ay ano yung part natin o bahagi natin sa paghingi,
Ang Diyos ay tumutugon, masaganang magbigay, hindi nanunumbat kapag siya ay nagbigay. So para sa atin, para tayo ay maging kabahagi, may part din naman, no, sa ating buhay. Siyempre, manampalataya tayo at huwag magalinlangan, no, at huwag magpabagong isip. So ngayon dadaanan uli natin, babalikan lang po natin yung lesson na yan. So ngayon ay ngayon naman ay bakit hindi tinutugon ng Diyos ang ating kahilingan? Bakit hindi tinutugon ng Diyos yung mga yung hinihingi natin, samantalang sabi ng Panginoon, humingi ka at kay pagbibigyan. So bakit hindi binibigay ng Diyos yung mga hinihingi natin? So dadaanan lang po uli natin ang unang dahilan kung bakit hindi tinutugon ng Diyos ang panalangin natin. Siyempre ay yung doubt o pag-aalinlangan. Siyempre, pag nag-alinlangan ka sa isang bagay, no, ang pag-aalinlangan ay nakakabawas ng pananampalataya. Ayan, no? Ang pag-aalinlangan, okay, ay nakakapagbawas ng pananampalataya. So pag nag-alinlangan ka, mababawasan yung pananampalataya mo eh. So, yun ang kung bakit hindi tinutugon ng Diyos ang panalangin ng tao dahil sa pag-aalinlangan or doubt. At bakit hindi tinutugon ng Diyos ang panalangin ng mga taong humingi? Bakit hindi tinutugon ng Diyos ang mga humingi? Hindi lahat ng humingi sa Panginoon ay tinutugon niya. Siyempre, una yung doubt, pag-aalinlangan. Okay? So yun lang matinding kalaban talaga ng pananampalataya eh, yung pag-aalinlangan. Minsan kasi parang minsan parang matagal o parang hindi agad, parang Lord, ano kaya darating po kaya? Ano kaya tutulungan mo po kaya ako? Yung mga parang sa kaorasan na, parang nagdududa ka na, nababa na yung iyong level ng pananampalataya. So huwag mag-alinlangan. Pangalawa, ay siyempre ay diyan sa James, balik po tayo, James chapter 1, yung ating pinag-usapan pala, James chapter 1 verses 6 and 7, James chapter 1 verses 6 and 7. Subalit ang humihingi dapat manalig na huwag mag-alinlangan, sapagkat ang nag-alinlangan ay parang alon na sa dagat na itinataboy ng hangin kahit saan. Okay, so dapat ang nanalangin ay hindi nag-aalinlangan. Ngayon, in contrast, yan, ang kasulungat noon, siyempre, kaya hindi tinutugon ng Diyos ang panalangin ng tao dahil siya ay walang pananampalataya. O dahil siya ay nag-aalinlangan, natutugon nga ang Diyos. Tutugon ng Diyos, tumutugon ang Diyos. Kayang-kayang gawin ang lahat ng mga bagay. So tayo lang naman talaga may problema eh. Pag kinulang tayo sa pananampalataya at nag-alinlangan tayo, yun ang nagiging problema. Pag-alinlangan, pangalawa ay double-minded. Doubt and double-minded. So, kaya hindi tinutugon ng Diyos ang panalangin mo dahil wala kang isang panalangin. Kumbaga, pabago-bago ang iyong panalangin, pabago-bago ang isip mo. Sabi niya, sa verse 7, huwag umasang tatanggap. Huwag umasa. Yan. Huwag umasang tatanggap ng anuman mula sa Panginoon ang taong pabago-bago ang isip. Verse 8. 7 and 8. Huwag umasang tatanggap ng anuman mula sa Panginoon ang taong pabago-bago ang isip at di alam kung ano talaga ang ibig. Ano ba talaga ang gusto mo? Ano ba talaga ang hinihingi mo? Yan, hihingi ka sa Panginoon ng... Kasi tayo, ang tao, wala talagang kakuntintuhan. Walang kasiyahan sa buhay. Hingi ka ng ganito, Lord, hihingi po ako ng sasakyan, halimbawa. Hihingi po ako ng
ng sasakyan o motor, halimbawa lang po Ngayon, hindi pa dumarating yung tugon ng Diyos. Parang naisip ko, Lord, pwede po bang mag-request? Dahil may sa ganyan. Pwede po bang request? Pwede po bang tricycle na lang pala, huwag na po yung motor. Depende naman yan sa layunin mo kung bakit. Pero dapat yung paghumingi ka, determinado ka, alam mo kung ano ang gusto mo talaga sa buhay, ano ba talaga ang iyong hinihingi, ano ba talaga ang hinihiling mo sa Panginoon. Baka naman hindi pa tinutugon ng Diyos, nagbago ka na naman. O kaya naman, ang tugon ng Diyos nandiyan na, inihahanda na para sa'yo. Pagkatapos, nagbago ka ng request. Ay Lord, hindi po pala yan. Kumbaga parang kinancel mo yung uso ngayon, yung pagka sa mga online shop, nakapag-order ka na, naka-place order ka na, tapos nakita mo pag-browse mo parang mayroon palang mas maganda, cancel. Yung iba, hindi na may cancel kasi nabalot na. So minsan sa Panginoon, baka may mga ganong din sitwasyon Tinutugunan ng Diyos, inihanda na ng Panginoon, binabalot na, kinancel mo ngayon dahil mayroon kang mas nakitang mas maganda. Ganun po sa choices nung pag nag-cancel ka, nagbago ang isip, mayroon kang mas na kitang maganda o mayroon kang nakitang mas mura. Yan po yung nakalagay pag nag-cancel ka ng yung order. Yan, kasama sa pag-cancel ng order yung change of mind. Nagbago ng isip, ang ganda sa Panginoon Yung hinihingi mo sa Panginoon, inihanda na ng Diyos, ginagawa na ay nagbago ka ngayon ng hingi. Lord, hindi po pala yan. Yan. Matatanggap mo na sana. Kinancel mo pa. So, kasi yung mga dahilan kung bakit hindi tinutugon ng Diyos ang panalangin natin. Okay? Alaman po natin, yung tugon ng Diyos, ay ulitin lang po natin, ang tugon ng Diyos ay yes, wait, and of course, no. Tumutugon naman talaga ang Panginoon. No nga lang. Okay? So, may mga pagkakataon na ang Diyos ay nandiyan agad. Pag humingi ka, agad-agad kasi kailangan mo talaga yon. Tumutugon talaga ang Panginoon. So, ang Diyos naman ay tumutugon, kaya lang minsan inihanda lang. Inihanda lang, hindi yung tugon niya, kundi inihanda ka para sa pagtanggap. So, kasi nga, baka magbago ang isip mo, nagbabago ang isip So, no naman, minsan ang tugon ng Diyos, kaya hindi ka tinutugon, kaya hindi mo natatanggap kasi hindi sold out, hindi all out yung pananampalataya mo. Mayroong pagdududa, mayroong nagbabago ka ng isip mo, hindi mo talaga alam kung anong ibig. Lord, siya na. Nagpipray ka, Lord, ipinagpipray ko po si kapatid, siya na po ang gustong-gusto ko, siya po ang ibigay mo sa akin. Ay biglang may dumating na iba, mas pogi, o kaya mas maganda. Lord, pwede pong pa-cancel. Pwede pong pa-cancel, pwede pong siya na lang, pwede pong yung bago na lang, kaya hindi ka tinutugon ng Diyos, o kaya nga siguro matagal ka nang humihingi ng kapartner sa buhay, hindi ibibigay ng Diyos kasi hindi naman kasigurado kung sino at kung anong hinihingi mo. So, yan. So, pagdududa at bago-bago ng isip. So, mayroon tatawid tayo sa aklat ng James. So, James chapter 4 verse
3, isang dahilan kung bakit hindi rin tinutugon ng Diyos yung panalangin mo. And lastly, James 4 verse 3, sabi dito, at humingi man kayo, wala rin kayong natatanggap. Okay? Sapagkat masama ang inyong layunin. Humingi kayo upang gamitin sa kalayawan. Isang dahilan kung bakit hindi tinutugon ng Diyos ang panalangin mo kasi mali. Yeah. Mali ang iyong hangarin. Yan, no? At humingi man kayo, wala rin kayong matatanggap sapagkat masama ang inyong layunin. Masama ang layunin, mali ang hangarin. Yan ganon. Kaya hindi tinutugon ng Diyos. Lagi mong sasabihin, Lord, sabi mo po, masagana kayong magbigay. Lord, sabi niyo po, pangako niyo magbibigay kayo. Ay kung mali naman yan, ay kung hindi naman maganda, ang hangarin mo sa panalangin mo, hindi ka talaga tutugunin ng Panginoon. So, baka naman mali ang iyong hangarin. Baka naman mali ang iyong hinihingi. Minsan, diba, Lord, payamanin mo po ako para yung mga tao sa paligid ko, yung mga nangungutya sa amin, yung nangungutya sa akin, mapahiya sila. Aba, hindi naman kaya. Kaya kang pagpalain ng Diyos. Sure po yan. Sigurado yon. Kaya ang ibigay ng Diyos ang hinihingi mo. Pero, pag natanggap mo kaya yan, ano kaya ang mangyayari sa'yo? Una, baka mapalayo ka sa Panginoon. Pangalawa, baka yumabang ka naman. No? So, bakit hindi tinutugon ng Diyos ang panalangin mo? Okay? Why God says no? Yan. It's a no. Bakit no ang sagot ng Panginoon sa atin? Kasi baka nagdududa ka sa panalangin mo. O baka naman hindi ka sigurado sa iyong hinihingi. O kaya naman baka mali ang iyong hangarin o masama ang iyong layunin. Ang sabi diyan, masama ang iyong layunin, humingi kayo upang gamitin sa kalayawan. Kung para naman yan sa kalayawan, para lang maipagmalaki mo sa ibang tao na mayroon kang ganyan, ayaw mo nang ihingi sa Panginoon. Magsikap ka na lang, baka pa. Pero kung ihingi mo yan sa Panginoon, hindi ka talaga tutugunin ng Panginoon dyan. So, ayan. So, salamat sa Panginoon at nawa po sa maiksing pag-aaral ay may natutunan ulit tayo. At ulitin ko, ang Diyos masagana magbigay. Kayang-kaya kang pagpalain ng Diyos. Kayang-kayang tugunin ng Diyos ang kahilingan mo. Pangako niya po yun eh. Kaya lang, ay dapat huwag kang mag-alinlangan. So, bakit hindi tinutugon? Nag-aalinlangan ka. Hindi ka sigurado sa hiningi mo o kaya naman mali ang iyong layunin. Sige po. Salamat po muli sa inyong pakikinig at panunood at pagsubaybay. So, patuloy nating i-share, at ibahagi yung ating po mga morning devotion. Salamat sa Panginoon. Tayo po ay saglit na manalangin. Aming dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kami sapagkat ang mga salita mo ay sapat para kami ay matuto. Ang mga salita mo ay sapat para kami ay magabayan, Panginoon, sa tama na paraan ng pamumuhay at pagdulog, Panginoon, sa inyo. Salamat po dahil lagi po kayong bukas. Lagi po kayong, Panginoon, handa na makinig sa lahat ng aming po mga panalangin. Salamat po, Panginoon, dahil may mga panalangin kami hindi mo tinutugon. Salamat po dahil alam po namin hindi ito makabubuti sa amin. Salamat po, Panginoon. Tulungan mo rin po kami at turuan kami, Panginoon, na patuloy na manampalataya sa iyo, manampalataya sa ginagawa mo at maghintay, Panginoon, sa tugon mo sa amin, Panginoon. Salamat po, Lord God. Kami po ay lumalapit sa inyo at tumutulog, Panginoon, para po sa amin po mga kapatid na nakikinig, sumusubaybay sa programa ito. Ano man po ang kanilang kalagayan sa oras po ito, Panginoon, abutin mo, Panginoon, sila.
Saan man sila ngayon, ano man po ang kanilang kalagayan, ano man po ang kanilang sitwasyon. Right now, in the name of Jesus, sila man po ngayon ay nasa bansang Pilipinas, sila man po ay nasa ibang bansa, Panginoon, I pray, O God, na ang iyong mapagpalang kamay ay kaya umabot sa kanila saan man po, Panginoon, sila naroon. Hiling po namin para po sa aming mga kapatid, mga mahal sa buhay at kapatiran na may mga sakit at karamdaman. In the name of Jesus, I pray, ano man po, Panginoon, ang kanilang pinagdadaanan, ano man pong karamdaman o sakit na kanilang nararanasan right now, Father God, sa kapangyarihan ng iyong pangalan, Panginoon, sa mga dugo mo, Panginoon, na dumigis at mga sugat, Panginoon, sa iyong mga latay, kami iyong pinagaling. Kaya po amin pong inaangkin at i-claim, Panginoon, ang biyaya mo at ang kagalingan mo ay maranasan ng bawat isa, Panginoon, sa amin. Salamat po, Panginoon. Sa iba po namin mga kapatid, may maroon po mga matinding nasa mahigpit na pangangailangan, Panginoon. Lord, ang biyaya mo at ang pagpapala ay sagana, Panginoon. I pray, sumagana nawa ito, Panginoon, sa aming mga kapatid na mayroon po ngayon ang dadaanan sa mga mahigpit na pangangailangan. Lord God, palakasin niyo po at patatagin ang aming buhay pananampalataya sa lahat ng oras, sa lahat ng pagkakataon. Salamat po, Panginoon, sa amin po mga kamanggagawa, sa lahat po ng mga kapastoran, Panginoon, ng STBC, lalo na po sa amin pong Section 6, Panginoon, from our Presbyter, si Bernard Marley, hanggang sa mga executive, Panginoon, hanggang sa mga kamanggagawa ng kapastoran, dito po sa Quezon, sa Marinduque, Pulido Island, Panginoon. At ikaw, Panginoon, ang patuloy na magpala. Maging po, Panginoon, sa kabuuan ng SDD, Southern Tagalog District Council, Philippine General Council of Assemblies of God. Lord, bless them all, Father God. Pagpalain mo lahat po ng aming kamanggagawa at sa mga nasa pamunuan, Panginoon. Salamat po ng marami. Nang titiwala po kami ng iyong kapangyarihan ay patuloy na dadaloy. Ang iyong anointing, Panginoon, ay patuloy na dadaloy sa amin pong mga kapastoran, Panginoon, at mga kamanggagawa. Thank you po ng marami. Ang lahat po ng kapurihan ay sa inyo lamang. Panginoon, salamat po. Ang salamat po, Diyos Ama, sa iyong pagmamahal, sa iyong walang humpay na pag-ibig. Salamat, Banal na Espiritu, sa inyong patuloy na pagtutuwid at paglilin sa aming mga buhay. Salamat, Panginoong Kristo, sa sakripisyo at sa tinapos na trabaho mo sa krus, sa kapangyarihan nito, sa kaligtasan nito, na sumagana sa aming lahat. Salamat po, Ama. Ito po aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Kristong Tagapagligtas. Amen.